Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Rich Flow na napalabas noong 2024. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Bilang isang bituin sa industriya ng pelikula, kailangang makinig si Laura sa daan-daang tao na naglalahad ng kanilang mga ideya sa script. Kadalasan sila ay kakilakilabot, ngunit kailangan pa rin niyang ngumiti at tumango upang maiwasang masaktan ang kanilang damdamin. Isang araw sa isang party, pinuntahan siya ng dating asawang si Tony at gumamit ng peking story pitch para tawagan siya dahil hindi siya naging sapat sa buhay ng kanilang anak. Ambisyoso si Laura kaya priority niya ang career niya. Si Connie ay isang screenwriter at isang nagpapagaling na alcoholic na ang depresyon ay pumipigil sa kanya sa pagsusulat kamakailan. Nagsimula ang isang pagtatalo at tinanong ni Tony si Laura kung nakakuha siya ng cake para sa kaarawan ng kanilang anak na babae. Sinabi ni Laura na ginawa niya, ngunit sa sandaling umalis siya, sinabi niya sa kanyang assistant na si Christian na kumuha ng cake ng mabilis. Pagkatapos ay nilapitan si Laura ng kanyang karibal na si Alba, na ibinahagi na isang sikat na bilyonaryo na nagngangalang Snail ang nagpunta sa kanyang pribadong jet sa malapit dahil pipili siya ng isang bituin para sa kanyang pinakabagong proyekto. Parehong babaeng gustong mapili at makipagpalitan ng ilang insulto. Nang makarating si Laura sa reception, tontoneladang reporter ang naghihintay sa pasukan. Nilapitan niya ang anak ng Snail na si Sebastian, at sinubukang alamin ang higit pa tungkol sa lihim na proyekto ng kanyang ama, ngunit tumanggi si Sebastian na magsabi ng kahit ano. Sa halip, kinukutya niya ito dahil sa pagsusuot ng napakalumang relo. Ibinalita rin niya ang kamakailang pagkamatay ng dalawa sa pinakamayayamang tao sa mundo at nag-aral tungkol sa pag-uugali ng matatanda, kasama ang sarili niyang ama, na hindi sinasadyang ibunyag na si Alba ang napili. Nasasaktan si Laura, ngunit kailangang panatilihing nakatitig sa mga kamera ang kanyang ngiti. Pagkatapos, bumalik siya sa party at kailangang manahimik habang pinag-uusapan siya ni Sebastian at ng iba pang mga lalaki sa Alba na parang sila ay isang nahuling isip. Kapag ang mga babae ay nakahanap ng sandali na nag-iisa, nilunok ni Laura ang kanyang pagmamataas at binabati si Alba na nagsasabi na kung sino man ang kailangang kunin ang trabaho mula sa kanya, kung gayon natutuwa siyang siya iyon. Nakipagkamay si Alba at sumang-ayon na dapat magkaisa ang mga babae para mabuhay sa industriyang ito. Ngayong gabi, kailangang magtanghal ng pelikula si Alba sa harap ng napakaraming tao, ngunit inamin niyang hindi niya ito napanood. Kaya sinabi sa kanya ni Laura ang isang mabilis na buod ng kwento. Gayunpaman, ito ay lumabas na isang peking balangkas at pinahiya ni Alba ang sarili sa harap ng lahat na siyang planong paghihiganti ni Laura. Mamaya sa kotse, kailangang harapin ni Christian ang lahat ng galit na mensahe ni Sebastian. Nakatanggap si Laura ng tawag mula kay Tony, na nasa airport. Kinansela ang kanyang flight at napalitan ng kaguluhan ang lugar. Pero bago pa makapagsalita si Tony, biglang nag-end ang tawag. Pagkatapos ay sinuri ni Christian ang balita at nadiskubreng patay na ang papa, na siyang dahilan kung bakit siya ang ikatlong mayaman na namatay sa loob lamang ng ilang araw. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa airport at si Laura ay nakasakay sa Snail's jet bilang kapalit ni Alba, ngunit pinilit nila itong iwan si Christian habang lumilipad ang eroplano. Nakipag-chat si Laura sa isa pang bisita na nagsasabi sa kanya tungkol sa pagkamatay ng isa pang mayamang lalaki na nangyari ilang minuto ang nakalipas. Ang kanyang mapuputing ngipin ay gumagapang kay Laura makalipas ang ilang sandali, si Laura ay nasa isang video call kasama si Tony at ang kanilang anak na si Anna, upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Gayunpaman, hindi natutuwa si Anna na wala ang kanyang mga magulang at ibinababa ang tawag ng hindi humihip ng kandila o nagsasalita ng kahit isang salita. Pagkatapos ay hiniling ni Laura kay Tony na pirmahan ang mga papeles ng diborsyo, ngunit ang kanilang pagtatalo ay nagtatapos sa isang pangako na magkita sila sa korte. Pagpunta ni Laura sa banyo, nagnakaw siya ng ilang napakamahal na cream. Sa kanyang pagbabalik sa kanyang upuan, napansin niyang kumikinang ang mga ngipin ng ibang bisita. Sa kalaunan, ang eroplano ay lumapag sa Alaska, at habang ang iba ay umalis sa mga kotse, si Laura ay kinuha ng isang car ita, na hinailan ng mga aso. Kinuha ng driver ang kanyang telepono bago siya binigyan ng ilang mga balahibo upang matulungan siya sa lamig. Habang nasa biyahe, sinabi sa kanya ng lalaki na pinalawak ng Snail ang kanyang kumpanya sa napaka-agresibong antas, at lahat ng mga bagong manggagawa ay nakakakuha ng kamangha-manghang mga sweldo, hindi pa banggitin ang lahat ng mga benepisyo dahil sa snowstorm. Hindi nila naririnig ang pagsabog ng eroplano. Dinadala ng sled si Laura sa isang pamayanan kung saan tinatanggap ni G. Snail ang lahat ng mga bagong dating sa pamamagitan ng isang talumpati tungkol sa mga unang nanirahan sa Alaska.
Itinayo niya ang lugar na ito para parangalan sila at para ipaalala sa mga tao ang mga pioneer na nagtayo ng kanilang kapalaran sa pamamagitan ng pagsusumikap na ipinakita niya sa pamamagitan ng paggamit ng piko. Ang lahat ay iniimbitahan sa isang barong-barong para uminom habang patuloy na nagsasalita si Kuhol. Sinasabi na ang mundo ay may sakit sa kahinaan at katamarin. Pagod na si Snail sa pagsisisi ng bagong henerasyon sa mga masisipag na elite dahil sa tingin niya, ang mayayaman talaga ang solusyon. Ang lahat ng mga taong dinala niya sa Alaska ay pinili upang maging bahagi ng isang bagong independenteng dibisyon ng kanyang kumpanya na patutok sa mga panlipunang interes tulad ng nababagong enerhiya at pagkakawanggawa. Malugod na pinirmahan ni Laura ang kontrata na nagbibigay sa kanya ng maraming stock at sumali sa pagdiriwang. Kapag nagpapahinga siya para manigarilyo, nilalapitan siya ni Snail para makipag-chat, at nagbubuklod sila sa hindi pagkakaunawaan sa kanilang mga anak. Sinabi rin niya sa kanya ang tungkol sa isang auction sa Buckingham Palace at gusto niyang pumunta siya roon para magsimulang bumili para sa kumpanya, iginiit na kailangan niyang gumastos ng mas maraming pera hanggat maaari bago umalis. Binigyan niya si Laura ng isang libro at sinabihan siyang basahin ito. Kinabukasan, umalis si Laura sa Alaska kasama ang helicopter ni Mr. Ye at Snail. Sinuri niya ang libro at napansin ang isang quote tungkol sa pagiging mayaman sa likod. Binigyan siya ng parehong libro at ipinaliwanag niya na pinadala siya ni Snail sa Sicily para i-audit ang mga refugee camp. Gumagawa siya ng walang lasa na biro tungkol sa pang-aalipin na hindi komportable kay Laura. Habang nasa biyahe, sinubukan niyang tawagan si Anna, ngunit hindi niya ito sinasagot. Nang tingnan niya ang balita, laking gulat niya nang matuklasan niyang inatake ang Buckingham Palace. Nagsisimula siyang maghanap ng higit pang impormasyon at nalaman na ang mga bilyonaryo at pinuno ay namamatay sa buong mundo. Walang sino man ang may paliwanag, kaya sinisisi nila sila sa mga pag-atake ng mga terorista o mga mamahaling bagay na nilalason. Binanggit nila ang plutophobia, na galit sa mayayaman. Nang marating ni Laura ang London nakuha na ng panik ang mga kalye, kinuha siya ni Christian at sinabing, lahat ay nagmalabis, iniisip na ang hari. Lamang ang hindi nakalaan. Ang sasakyan ay hindi gumagalaw dahil ang kaguluhan ay nagpapahirap sa trapiko. Kaya't iniisip ni Laura ang sitwasyon at nagtataka kung siya at si Christian ay bilang mayaman kumpara sa malaking piling tao. Sa tingin niya siya ay technically middle class. Ano man ang lahat ng mga alingaw-ngaw tungkol sa pag-atake ng mga terorista, ang auction ay gaganapin pa rin sa Buckingham Palace. Nagsimulang magbid si Laura para sa isang mahalagang painting, ngunit naantala siya ng isang tawag mula kay Anna. Nagpapanik siya dahil gusto niyang makausap ang kanyang anak ngunit hindi makaligtaan ang auction. Kaya nag-aalok siya ng 2 milyon para sa pagpipinta at nanalo ito. Pagkatapos ay sumugod siya sa isa pang silid upang uminom habang kausap si Anna, na ang boses ay hindi masyadong malinaw dahil sa static sa mga bisita, napansin ni Laura ang isa pang lalaking may kumikinang na ngipin. Bigla siyang nakarinig ng ilang hiyawan at bumalik sa auction room upang matuklasan ang hari na naghihingalo. Sa mga susunod na araw, lahat ng mga news outlet ay puno ng talakayan tungkol sa misteryosong trangkaso na nagtatarget lamang sa pinakamayayamang tao sa mundo. Maraming mga komento tungkol sa terorismo, ngunit marami ring mga teorya ng pagsasabuatan sa internet. Sa lalong madaling panahon natuklasan na ang kumikinang na mga ngipin ay sintomas ng trangkaso na ito. Ang aktibidad sa pananalapi ay sinuspinde at ang mga piling tao ay humihingi ng espesyal na proteksyon. Iniisip ni Christian na dapat tipunin ng gobyerno ang lahat ng bilyonaryo sa isang lugar at ikulong sila para maiwasan ang iba pang lipunan na dumaan sa panibagong quarantine. Nakatanggap si Laura ng tawag mula sa kanyang ina na nagpaalam sa kanya na kasama niya si Anna sa Spain. Pagkatapos, pumunta si Laura sa opisina ng kumpanya sa London kung saan nakasuot na ngayon ng maskara ang mga empleyado. Galit na galit si Sebastian na binigyan siya ni Snail ng posisyon na dapat ay sa kanya at sinimulan niyang sirain ang lahat sa silid habang tinatawag siyang isang magsasaka. Ibinunyag niya na pinaalis siya ng kanyang ama at tumakbo siya para magtago sa Alaska matapos makarinig ng kakaibang chismis, ibig sabihin, sinusunog niya ang yaman ng pamilya. Sa kabutihang palad, inililihis ni Sebastian ang pera ng kumpanya sa kanyang pribadong pondo upang mabuhay siya ng mag-isa. Napansin ni Laura na kumikinang ang mga ngipin ni Sebastian at nagpas siyang umalis si Christian para ipaalam sa kanya na nagdeklara na ng state of emergency ang gobyerno, kaya kinansela ang lahat ng flight. Sinabi niya sa kanya na hanapin pa rin siya dahil desperado siyang bumalik sa kanyang anak at pinayuhan si Christian na umalis sa lungsod sa lalong madaling panahon. Paglabas niya ng gusali, pinuprotektahan ng mga sundalo ang pasukan mula sa daan-daang mga nagpoprotesta. Sumakay siya sa kotse ng kumpanya at tinawagan ang kanyang broker para tingnan ang kanyang mga stock.
Narinig ito ng driver at mabilis na nagsuot ng maskara. Sinabi ng broker kay Laura na dahil sa kaguluhan sa ekonomiya, lumaki ang kanyang mga stock at mayaman na siya ngayon, ngunit hindi siya maaaring magdiwang kung isasaalang-alang ang mga pangyayari na nakakatakot. Hiniling sa kanya ni Laura na ibenta ang kanyang mga stock, ngunit hindi ito magagawa dahil sarado ang merkado. Ang tanging pagpipilian niya ay ang paggastos ng pera o pagbibigay nito. Pagkatapos ay pumunta si Laura sa kanyang apartment at nagsimulang mag-impake, ngunit hindi niya maiwasang huminto sa salamin upang tingnan ang kanyang mga ngipin. Sa sandaling iyon, may tumunog sa kanyang kampana at binuksan niya ang pinto upang mahanap ang 3 sundalo na nagpaliwanag na siya ay pinili para sa espesyal na proteksyon. Maaari siyang manatili sa kanyang apartment o dalhin sa isang ligtas na lokasyon at pinipili ni Laura ang hagdan. Gayunpaman, nang pumunta siya sa kanyang silid upang kunin ang kanyang bag, tumakas siya sa bintana at bumaba. Tumakas ang apoy upang maabot ang parking lot gamit ang kanyang sasakyan. Makalipas ang ilang sandali, aalis si Laura sa lungsod at humanap ng mga karatula na may graffiti, na humihiling na patayin ang lahat ng mayayaman upang mapigil ang virus. Sa kalaunan ay nakita niyang nakaharang ang kalsada ng napakaraming sasakyan at kailangan niyang maglakad. Pagkatapos ay nahanap niya si Christian na nakakuha sa kanya ng pwesto sa isang lumang pribadong eroplano. Nag-aagawan ng mga tao para makasakay at ang isang lalaki ay labis na nadismaya na inihagis niya ang aso ng isang ginang na nauwi sa pagkabangga ng ibang eroplano bago umalis. Nagpanggap si Laura na sinusubukan ni Tony na kunin ang lahat ng kanyang mga bagay sa diborsyo at hiniling kay Christian na hawakan ang kanyang mga ari-arian hanggang sa matapos ang kasunduan. Gayunpaman, masasabi niyang sinusubukan nitong ipasa ang kanyang kapalaran sa kanya at lumayo nang hindi pumipirma ng anuman. Kapag nakasakay na ang lahat, lumilipad ang eroplano na may maraming pagyanig. Tinawagan ni Laura si Tony upang sabihin sa kanya na siya ay nasa Barcelona sa loob ng 6 na oras at nalaman na siya ay nasa kanyang ina rin. Sinubukan niyang magprotesta, ngunit naputol ang tawag dahil sa masamang signal. Pagkatapos ay nagsimulang pag-usapan ng mga pasahero ang sitwasyon at agad itong umabot sa isang malaking pagtatalo. Gayunpaman, ang lahat ay nagsimulang matakot nang mapansin nila na ang lalaking naghahadjas ng aso ay may kumikinang na mga ngipin. Tinawag siya ng ibang mga pasahero na infected at sinubukan siyang salakayin, kaya ipinagtanggol ng lalaki ang kanyang sarili at nagsimulang bumugbog sa mga tao. Hindi sinasadyang nahulog sila sa isang pingga at nabuksan ang pinto ng eroplano, ngunit hindi nito napigilan ang laban. Ang lalaki at ang may-ari ng aso ay humawak sa mukha ng isa't isa upang magdulot ng matinding sugat, at ang isa pang pasahero ay gumagamit ng pagkakataon na sipin silang dalawa sa eroplano. Kapag huminahon na ang flight, tiningnan ni Laura ang balita sa kanyang telepono at natutunan. Lahat ng mga bilyonaryo ay na-quarantine. Marami sa kanila ang sinisira ang kanilang pinakamahalagang ari-arian, umaasa na maiiwasan nito ang sakit. Tinatawag ng mga tao sa online ang virus na mayamang trangkaso. Sa kalaunan ay dumating si Laura sa Espanya at lumabas ng paliparan upang tawagan si Tony habang naghihintay sa kanya. Hinanap niya ang pangalan ng snail at nakakita ng maraming artikulo na nagsasabing na wala siya ng walang bakas, ngunit nawasak ang kanyang mga ari-arian. Nagiging kainahinala. Kinuha ni Laura ang aklat na ibinigay niya sa kanya at binasa muli ang quote na pagtanto niya na wala pang Project Snail. Ginamit lang sila para ibigay sa kanila ang kanyang kayamanan sa pamamagitan ng pagpapanggap na sila ay sweldo at pagtatayo ng kasunduan. Sa ganoong paraan ay mapipigilan niya ang pagiging mayaman. Galit na sigaw ni Laura at itinapon ang libro. Sa sandaling iyon, sinundo siya ni Tony sa kanyang sasakyan habang nasa biyahe. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon dito ay pareho. Lahat ng mayayaman ay dinala at walang nang ahas na pumasok sa trabaho. Nang makita nilang nakaharang ang kalsada ng mga pulis, nag-aalala si Laura tungkol sa kanyang bag na naglalaman ng kanyang mga alahas at pera. Si Tony Scholes ay bago itago ang bag at ihinto ang sasakyan para magawa ng mga pulis ang kanilang pagsusuri. Mukhang maayos naman ang kanilang kalusugan. At nang ang isang opisyal ay malapit ng tumingin sa loob ng kotse, isang truck ang mabilis na bumaba sa kalsada at bumangga sa harang ng pulisya, na nagdulot ng isang maliit na pagsabog. Sa pagmamadali ng mga opisyal para asikasuhin ito, ginamit nina Laura at Tony ang pagkakataong makabalik sa sasakyan at magmaneho palayo sa lungsod. Ang mga pagsabog ay nangyayari sa lahat ng dako at ang mga tao ay nagkakagulo sa mga lansangan habang sinusubukan ng gobyerno na maglapat ng mga emergency protocol. Naglakbay sina Tony at Laura sa isang maliit na bayan sa kabundukan at nakahanap ng mga bahay na may anti-rich graffiti sa mga dingding. Hinanap ni Laura si Anna at nakita niyang nagsasaya siya kasama ang ibang mga bagets habang nakasuot ng anti-rich t-shirt.
Isang galit na galit, hindi umimik si Laura sa kanyang anak at sa halip ay hinanap ang kanyang ina na si Marta para magreklamo tungkol sa paglalagay ng kanyang mga mithiin sa dalaga. Gayunpaman, ipinaalala ni Marta kay Laura na ligtas si Anna salamat sa kanya. Pagkatapos, sumali si Laura sa komunal na pagkain, ngunit ang lahat ay nanunood sa kanya ng walang tiwala. Napansin ng isang Ginoo ang kanyang relo at naalala niyang binili niya ito sa kanyang unang sweldo, kaya humanga siya nang makitang mayroon pa rin siya nito. Itinuro ng isa pang lalaki na ang virus ay bumababa sa social hierarchy at nagtataka kung kailan ang turn ni Laura. Nang gabing iyon ay ipinagtapat ni Laura kay Tony na mayaman siya at kung ano ang sinubukan niyang gawin kay Christian. Inamin din niya na nag-aalala siya na maaaring mayroon na siyang virus at iniisip na umalis. Sa sandaling iyon, ang Ginoo mula sa tanghalian ay dumating upang balaan siya na ang mga lokal ay galit at gusto siyang mawala. Nagsimula ang isang pagtatalo dahil ayaw ni na Marta at Tony na umalis siya, ngunit hindi nagtagal ay pinalibutan ng galit ng mga tao ang pamilya habang hinihiling nilang umalis si Laura. Makalipas ang ilang sandali, ang buong pamilya ay sama-samang umalis sa isang barko. Sinabi ni Marta na mayroon siyang kaibigan sa Tanzania na naninirahan sa labas ng grid at maaaring kunin sila. Mahaba ang kanilang paglalakbay, at habang sila ay naglalayag, madalas silang makakita ng iba pang mga barko na sinusubukang tumakas din. Nabubuhay sila sa pamamagitan ng pangingisda at pag-iipon ng tubig mula sa ulan. Isang gabi ay nakarinig sila ng kakaibang ingay at napagtanto nilang ito ay isang babaeng lumulutang sa isang board na humihingi ng tulong. Agad silang naghagis ng lubid para dalhin siya sa kanilang barko at pakainin. Ang kanyang pangalan ay Jolene at ipinaliwanag niya na siya ay naaanod sa loob ng 6 na araw. Biglang, lumitaw ang isang barkong militar sa tabi ng mga pamilya na nagpapakitang nakarating na sila sa baybayin ng Libya. Ipinaliwanag ng mga sundalo na ang kanilang bansa ay hindi tumatanggap ng mga refugee sa ngayon bago lumipat upang arestuhin ang pamilya at itali ang kanilang barko sa militar. Kinaumagahan, huminto ang barko malapit sa baybayin ng isang isla sa Afrika bago sinabihan ng mga sundalo ang grupo na tumalon sa tubig at lumangoy. Kapag sinubukan ng grupo na magprotesta, itinutulak sila. Sasandal ka sa pamilya, lumangoy sa pinakamalapit na beach, at makakahanap ng isang alaala na nakatuon sa lahat ng mga migrante na nawalan ng buhay sa dagat. Pagkatapos ay hinanap ng grupo ang lugar at nakahanap ng isang refugee camp kung saan maraming tao ang nagtitipon sa paligid ng isang sasakyan ng army upang magkaroon ng pagkakataon na kumuha ng pagkain. Si Jolene ay tumulak sa marahas na mga mandurumog at nakakuha ng ilang mga supply na ibinabahagi niya sa pamilya. Pagkatapos, ang ilang mga doktor ay nagpapatakbo ng isang mabilis na pagsusuri sa kanila upang matiyak na sila ay malusog. Ang mga tao ay pinaghihiwalay ayon sa pinanggalingan. Kaya ipinadala si Jolene sa mga toldang Aprikano habang ang pamilya ay sama-sama sa iba pang mga Europeo. Sinabi sa kanila ng isang sundalo na nawalan sila ng pakikipag-ugnayan sa mainland 4 na araw na ang nakalipas at tinatanggap lamang ng Afrika ang kanilang sariling mga mamamayan. Sinusubukan ni Laura na ipaliwanag na nag-donate siya ng maraming pera sa mga kawang gawa sa Afrika, ngunit itinuro ng sundalo na hindi ganoon ang gawain dito. Nangangahulugan ito na ang pamilya ay natigil habang tumitingin sa paligid. Nagulat si Laura nang makita na nagsabi sa kanya na ang mga mahihirap na bansa ay maayos habang nasusunog ang Europa. Pinayuhan niya itong sumilong at huwag lumabas hanggang madaling araw. Kapag tinanggal niya ang kanyang maskara, makikita niya ang kumikinang na mga ngipin. Sa gabing iyon, sasandal ka at ang pamilya ay aalis sa kampo at magtatago sa ilalim ng ilang lumang mga labi. Sinubukan ni Laura na humingi ng tawad kay Tony para sa naging wakas ng kanilang relasyon, ngunit nanatiling tahimik si Tony, kaya pinilit niya itong ipakita sa kanya ang kanyang mga ngipin. Nagliliwanag na pala ang mga ito dahil pinirmahan niya ang kontrata na hindi pinansin ni Christian, kaya siya ang kasalukuyang may-ari ng kayamanan ni Laura. Ang duo ay lumabas upang pag-usapan ito, at si Laura ay nagsimulang umiyak habang si Tony ay nagsasabi sa kanya na protektahan ang kanilang anak na babae. Sa sandaling iyon, 2 lalaki ang lumitaw at pinatumba si Marta bago kinidnap. Hana, kasunod ng kanyang mga hiyawan, hinabol sila ni Tony at Laura. Sa sandaling malapit na sila, tumalon sila sa mga lalaki upang salakayin sila, ngunit si Laura ay madaling madaig at si Tony ay kailangang labanan ang parehong mga lalaki mismo. Sinimulan niyang bugbugin ang isang lalaki sa lupa para lang masaksak bilang kapalit. Kaya tinulak ni Laura si Tony at binasag ng bato ang ulo ng lalaki. Pagkatapos ay lumipat siya sa ibang lalaki upang bigyan siya ng parehong paggamot na iniiwan ang kanyang pamilya sa pagkabigla sa kanyang kalupitan sa umaga. Ang grupo ay bumalik sa kampo at natuklasan na ito ay ganap na nawasak.
Nakikipagtulungan sila sa mga nakaligtas upang makagawa ng isang malaking bangka at tuluyang umalis sa isla. Pagkatapos maglayag ng ilang araw sa ilalim ng malakas na ulan, ang bangka ay malapit na sa baybayin ng Aprika. Gayunpaman, lumilitaw ang isang patrol ship at hinampas ang bangka upang sirain ito, na ipinadala ang lahat ng mga refugee sa tubig habang umaasang malunod sila. Hinawakan ni Laura ang ilang mga labi habang sinisigaw ang pangalan ni Anna ng walang epekto. Pagkaraan ng ilang sandali, si Laura at ang ilang mga refugee ay nahulog sa baybayin ng Afrika sa pamamagitan ng mga alon. Darating ang mga pulis para arestuhin silang lahat. Kaya agad tumakbo si Laura at tumawid sa isang lagusan sa isang malaking pader para marating ang ilang mga abandonadong gusali. Nagmamadali siya sa bawat silid, naghahanap ng mapagtatagwan, at nakatagpo siya ng isang matandang babae na pumayag na pahiram ng ilang damit. Ngayon ay mukhang isang lokal na Laura na bumalik sa mga lansangan at hindi siya napansin ng mga sundalo. Bumalik siya sa dalampasigan at nakahanap ng grupo ng mga lokal na naging iligtas sa mga refugee. Ligtas sina Anna at Jolene, ngunit patay na si Martha at hindi na nila natagpuan si Tony. Ang lahat ng mga refugee ay isinakay sa isang truck at naglalakbay sa isang tumpok ng maraming araw. Pagkatapos huminto para sa pagkain at tubig, kailangan nilang magpatuloy sa paglalakad. Sa kalaunan, nakarating sila sa isang beach kung saan ang mga tao ay dahan-daang nagtatayo ng isang nayon mula sa simula. Ang mga refugee ay napipilitang ilagay ang kanilang mga personal na ari-arian sa isang mangkok upang magamit sila ng lahat, at si Laura ay walang pagpipilian kundi iwanan din ang kanyang minamahal na relo. Mula noon, kailangang matutunan ni Laura at ng mga babae kung paano mamuhay sa lupa at tumulong sa komunidad. Isang gabi, nakita ni Laura ang isang babae na nakasuot ng kanyang relo at sinundan siya para makipag-deal. Gusto niyang ipagpalit niya ang relo sa isang magandang shell. Nag-iipon na siya habang ngumingiti ay nagsisimulang pumuti ang kanyang mga ngipin. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.